ito, no? Ito, wala nang duda kasi dati yung mga, of course, nagde-defend kina Senators Kiko and Bam, nagsasabi, napaka-speculative ng pag-uusap, yung mga discussions ninyo. Ito, official na, no? How do you see this? Yung formally, officially, they decided to vote for Senate President Jesus Escudero and they are now members of the majority bloc. Well, sa totoo lang, hindi na ako nagulat. Yun naman ang inaasahan natin over the last few weeks. Napag-usapan na ito ilang beses. Yan ay sinasabi ng marami. Hindi naman nila sinisikreto. Pero sa totoo lang, part of me this morning, I was still hoping na baka magbago isip nila. Diba? Yun naman yung pinangahawakan ng marami sa tingin ko na sumuporta at pumoto sa kanila. Na diba, bigyan naman nila ng konting panahon at konting pagkakataon, di ba? Yung panawagan ng marami sa mga taong sumuporta sa kanila. So, maasa pa ako pero nung dumating ito hindi ko sa'yo. Nung nakita ko yung photo ni Risa, nakasama na niya sila Tito Sen, sila Sen Ping, etc. Sobra ako nalungkot. Nakakalungkot talaga. Kasi, di ba, parang a large part of yung campaign, at siguro totoo to for many of the people na sumuporta kay Bam, Kiko, Heidi Mendoza, etc. nung huling eleksyon. Isa sa mga pinakamabigat na dahilan kung bakit nilaban nila itong mga kandidatong ito ay para may makasama si Risa. Kasi yun yung yun yung nakikita di ba? In the last few years, halos si Risa lang ang lumalaban sa madaming mga issues. Di ba? Everything from Ibuloy to Pogo to China. Meron siya makakasama, meron siya magiging kakampi. Pero ang sentimento ng marami, bigyan naman natin ng kasama si Risa. So yung photo kaninang umaga na nakatayo si Risa doon, hindi na kasama yung mga taong hinalal ng marami para nga maging kasama niya. Pero yan, si Tito Sen, si Sen Ping, etc. Si Migs. Sen Migs, si Sen Loren, di ba? Si Sen Loren. Mabigat pa rin at nakakalungkot. Okay, although kanina meron din nga sariling photo op si Senator Risa dun sa kanyang supposedly pinakamalapit na kakampi, sina Senators Bam and Kiko. Di ba meron silang separate photo? Pero officially, she's now part of the minority bloc of Senator Tito Soto. Although nakausap ko siya last week, sinabi naman niya most likely doon na siya kay sa minority bloc ni Senator Tito Soto. Correct me if I'm wrong. I don't know whether you agree with me. Pero ang dating kasi sa akin ito, nawalan talaga ng feasible choice or option itong si Senator Risa nung iwan siya nung dalawa. Kasi anong gagawin mo? Independent block. One woman independent block naman, di ba? So, di ba? So, she had no choice but to join the minority block of Senator Tito Soto. Kahit na meron silang mga fundamental differences in many issues that are very close to her. But of course, we can understand naman na she can work with these people. In fairness to Senator Tito Soto, veterano yan, di ba? Meron din namang track record to speak of yan. Pero ang point ko nga, dahil iniwan siya ng dalawa, wala siyang choice, hindi ba? Oo, kasi to begin with, mahirap na talaga yung independent ang stance mo sa either House or Senate. Kasi talagang ang hatian dyan. And the rules, to a large extent, are designed only to recognize and accommodate a minority and a majority. Ang hirap talagang ilugar ang sarili kung independent ka. Di ba? Parang neither here nor there to a certain extent. Tapos, dagdag pa, kung mag-isa ka. Diba? Iba yung independent lang kayo pero at least hindi lang isang tao, 'di ba? Parang kung nagsama silang tatlo, tatlo sana sila. Mas may mas meron kayong dating 'di ba? Kahit paano yung numbers make a difference. So, nag-agree ako. Nalagay siya sa pwesto na siguro na-realize niya medyo mas mahihirapan siyang maging effective kung siya lang mag-isa in an independent block. So pinili na niyang maging bahagi nga ng minority ni Minority Leader Tito Soto dito sa naging hatian ng kasalukuyang Senado. Okay, yeah, parang mas na-limit kasi options ni Senator Risa because of what happened. And of course, very diplomatic naman, very magnanimous naman yung kanyang mga public pronouncements about it.
Oo. Pero isa kong tanong dito, no? Can that really be construed I'm choosing my words carefully, okay? All things considered, okay? Would it be fair to really construe the decision of the two senators as betrayal or not necessarily? Sa tingin ko, masyado namang malalim yung betrayal na gamitin na salita. I don't think naman na tinalikuran na nila completely si Risa and everything she stands for. And ako, para ang pinaka-immediate evidence niyan, naglabas sila ng statement, joint statement on the impeachment court decision, yung SC decision on impeachment. So, kahit paano, merong indicators na at least on certain key issues, magsasama pa rin sila at pareho pa rin ang kanilang pinaglalaban. But definitely, merong, kung hindi man betrayal, kasi tingin ko, betrayal is going too far. Hindi naman. Pero, meron pa rin abandonment to a certain extent. Whether deliberate or not. Kasi parang kung hindi naman ako privy dun sa yung mga pinag-usapan nila, but definitely I'm sure bago naman umabot yung desisyon na yon, nag-usap sila and alam nila na ang magiging outcome ng desisyon na yon, si Risa may iwan sa isang potential independent block if ever. Diba? Yun yung punto. While both of them would join yung majority for their own reasons. Diba? Yun yung punto. To the extent na yun nga, at ito nga yung source ng aking lungkot talaga kanina, you have that very, very vivid photo illustrating na eto si Risa ngayon, ang kasama niya, imbes na yung dalawa na pinaka-aligned siguro sa kanya in terms of policy perspectives, sila Tito Sen, di ba, na hindi natin kailangan balikan na madami silang historical differences sa madaming mga issue. Okay, yun nga rin, no? Tsaka pag, if you put the photos side by side, at least yung images, diba, during the campaign or even before the campaign, talagang ang naratibo ni Senator Risa ay, nag-iisa ako sa Senado eh. At that time, of course, kasama yung senator ko ako sa minority, samahan nyo ko. So, kinampanyan talaga hard itong Senators Cheese and Bam Aquino. Ay, sorry, Senators Bam and Kiko Pangilinan, sorry. Tapos yun nga, napaka-logical kasi talaga, no? Huwag naman ma-offend yung mga taga-suporta ng dalawang senador, no? Pangit tingnan eh. Doon pa lang eh. Optics na ang pangit tingnan. At saka, again, we're holding these people to a much higher standard. Okay? Yun yung pinanggagalingan yan eh. Kasi kung sino-sinong mga politiko lang yan, madaling tanggapin, di ba? Kumbaga pwede mong gamitin yung argumento na, di ba yung kanina, nagpaliwanag si Senator Kiko Pangilinan ng kanyang decision, di ba? Medyo mahaba-haba yun. Ang tawag na iba ron ay pagpapaliwanag sa presinto. Pero ang isang takeaway ko kasi doon, parang, so wala naman pala talagang meaning ang minority tsaka majority sa Senado. Totoo rin naman, di ba? Pero again, you're held to a much higher standard. At saka kitang-kita talaga ron, at least in terms of optics, yung abandonment. Tsaka, ako, it's less about majority, minority. It's more about sino yung taong piniling suportahan eh. Yun, tingin ko yun yung source nung disappointment ng maraming mga supporters. Aside from parang naiwan si Risa, yung fact na for whatever reason, di ba? I mean, I'm sure meron silang ibang mga mas practical na mga motivasyon, meron silang mga committing gustong mahawakan, tingin nila they'll be able to make a bigger difference kung mahahawakan nila itong mga committing hinahabol nila, whether that's education or agriculture or whatever. Pero ang punto, binoto pa rin yung si Chis Escudero eh. Who in the last 6 months has become, fairly or not, ako tingin ko fair, a symbol of a lot of things wrong with Philippine politics at the moment. Okay, di ba? Yung kanyang aksyon as Senate President para i-delay yung impeachment trial ng mahigit 5 buwan, di ba? Na ginagamit yung napaka-strained na reasoning, di ba? And ito, remind ko lang, at yun nagbukas ng pinto para makapasok ang Supreme Court at sabihin na unconstitutional yung complaint at hindi na kayo pwedeng magpatuloy. Ayun, nasa
sa kanya pwedeng ano yon, sa pinto niya pwedeng ilagay ang sisi para doon. And then sabi ito lang sorry, sabi nga ni Senator ni Congresswoman Leila de Lima last week, ang original sin daw ay kay Jesus Escudero. Okay. Tapos yung lumabas pa this week na 142 billion na insertions na bad enough, 'di ba? Pero nung kinonfront siya, ang sagot pa niya well, kung totoo man 'yan, barya lang 'yan. Ganun ba? Yung may sabi? Akala ko political noise. Hindi ba political noise? Ang sabi niya una, political noise, hindi naman confirmed yan. Pero may pahabol siya. Kung totoo man yan, 142 billion lang yan. Bagay lang yan. 2% lang yan. Hindi ba ko hindi totoo, madaling sabihin na hindi totoo yan? Kasi nung alingan yan, propaganda lang yan. Hindi ba mas madaling sabihin yan? Diba? Kaya nga, medyo kanina natatawa ako dun sa sa SONA 'di ba? Sabi ni, 'di ba yung high point ng SONA kanina ni PBBM ay mahiya naman kayo, 'di ba? Parang sa flood control. Yung sa flood control. Yung nakatayo sa likod niyang pumapalakpak, nagpasok ng 17 billion na flood control yon na insertions Sabay kami. At saka bilib na bilib ako sa mga kongresista kanina at saka mga senador. Grabing palakpak na gano'n sa flood control. Teka, di ba kayo yung mga nag-a-aprobahan niya? Nag-a-aproba niyan? Di ba? Taon-taon? Billion-billion nila, kada budget. Ang lalaki na nilalagay yung pondo dyan. Tapos kayo parang wala kang kinalaman. Di ba? Gano'n naman yun Yun ang SONA clap. Pero, yun ang punto ko. Naging symbol siya ng a lot of the things na ayaw nating makita, 'di ba, sa politiko, 'di ba? Siya naging simbolo ng dapat nating baguhin sa politiko, sa politika natin. Tapos susuporta kayo sa kanya, 'di ba? And I mean, I get na meron kayong mga ibang dahilan, I get na may mga ibang mga dynamics in play doon sa ganyang laro. Pero again, babalik tayo optics wise, hindi kataka-taka na meron talaga mga taong bakit naman, 'di ba? Talaga dito kayo, 'di ba?